Hello mga kasangga, kumusta po kayo dyan? Sana po ay nasa mabuti po kayong mga kalagayan. Kung ngayon ay isa ka sa ang dami-daming iniisip sa buhay na kailangang pagdesisyonan, puro parang hirap gawin dahil hindi mo alam kung ano talaga ang gagawin, pues samahan niyo po ako hanggang dulo at ibabahagi ko sa inyo at pangako ko na makakapagdesisyon ka na sa iyong buhay. Kung ngayon lang po tayo nagkita, ako nga po pala si Jumil, isa po akong full-time na empleyado na nagtatrabaho sa isang manufacturing company. Katulad mo, marami na din po akong mga pinagdesisyonan sa buhay na hindi mo masasabi kung tama o mali. Pero dahil sa mga karanasang paulit-ulit mo na siyang ginagawa, ito ngayon yung maibabahagi ko sa inyo na mga paraan. Pero bago yan, ito muna ang gusto kong ikwento sa inyo. Way back around 2006, doon po ako nagsimula ng aking trabaho bilang isang machinist. Hanggang sa ngayon po, yun pa rin po ang aking trabaho. Yung naalala ko nung unang kumpanya ko, maayos naman po yung aking pagsisimula. Doon po ako natuto ng mga diskarte at mga paraan. Kahit hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin yung experience na yon hanggang dito sa aking trabaho. Ang trabaho po namin ay kami po yung mga nagmamachine ng mga parts ng mga bakal, mga parts ng barko, mga parts ng eroplano. Kung wala po kayong idea, ang trabaho po ng machinist from doon sa raw material na bakal, pagka iminachine na po yun ng isang machinist, yun na yung nagiging isang pyesa. Halimbawa, yung bakal, hindi pa yun minamachine, pero pag idinaan sa machine yan, magiging bolt, magiging nuts, yun po yung trabaho ng isang machinist. Ganun na rin yung mga pyesa ng isang eroplano. Paano ba nagagawa yung isang eroplano? 'Di ba? Yun ay dahil sa mga machinist, may ambag ang mga machinist doon. Kaya nagiging buo yung isang parts. So, yung unang trabaho ko po ay maayos naman. Doon po ako nakakuha ng maraming experience dahil sa tulong na din ng mga kasamahan na magagaling sa trabaho. Maayos po yung naging aking simula doon. Pero sa di malamang kadahilanan, nung maglaon, ito na ngayon yung naging problema. Sa ibang bagay, nauuso nung mga panahon na yon yung pagsasanlaan ng ATM. So dahil nga yung mga kasamahan ko ay nauso yung nagsasanla sila ng ATM, isa rin ako sa mga nakapagsanla ng ATM ko. Ang nangyayari po nun, dahil nga siguro sa mga gastusin, dahil ako ay may responsibilidad na rin naman noon, minsan wala pang sahod, pero yung aming sasahurin, ubos na. Dahil yung aming dapat na sasahurin ay nai-advance na namin doon sa pagsanla. Minsan nga, dahil nga sa kulang na, ang nangyayari, magapadagdag pa kami. Ganun ang nangyayari. So may mga mangilan-ngilan din akong kasamahan noon na ganun din ang ginagawa. Para bang maganda naman yung aming trabaho at sapat naman din yung sahod, pero parang nahook kami sa ganong kalakaram. Hanggang sa dumating na sa punto na yung aming sinasahod talaga, parang halos kalahati na ng aming sinasahod, doon na lang talaga napupunta. Kasi ang kalakaran kasi sa Pinas ng mga nagkumukuha ng sanla ng ATM, 10% daw. Pero yung 10% na yon, monthly yon. Ibig sabihin, kung halimbawa nagsanla ka ng 10,000, tapos hulog-hulugan yon, halimbawa ang unang hulog mo, 1,000, may natirang 9,000. Yung 9,000, 10% ulit yon sa susunod na buwan. Ganun po nung panahon namin yung klase ng sanlaan noon. At isa po ako sa mga customer ng sanlaan na yan, ng ATM. Kaya ngayon ko lang na-realize na sobra pala talagang laki ng interest. Pero dahil sa mga panahon na yun, wala ka namang magawa at yun lang yung alam mo na paraan para makahiram, makautang, talagang kakagatin mo yon dahil yung mga kasamahan mo naman ganun din yung ginagawa eh. Hanggang sa marami na kayong ganong klase. So dumating po sa punto na yung aking sinasahod talagang halos doon na lang lahat napupunta dahil bumali ako ng bumali hanggang sa bigay din naman ang bigay nagsasanla. Tapos ganun na po yung nangyari, halos nabaon na ako doon sa ganung pangyayari. So hanggang naisip ko na lang, paano ba ako makakaalis dito sa sitwasyon na to? Dahil wala nang nangyayari sa aking sinasahod eh, halos wala nang natitira eh. Sa trabaho, wala talagang problema. Bilang isang machinist, walang ibang issue sa trabaho, talagang maayos. Yung outside lang sa trabaho, yung ganong sitwasyon, doon ako nagkaroon ng ganong experience. So naisip ko, paano kaya ako makakaalis sa ganitong pangyayari? Kung mag-a-apply naman ako sa iba, tapos ganun pa rin yung kalakaran, kasi
Ang kadalasan naman pag ganong mga, kung nasaang lugar ka, ganon din naman mostly yung rates sa ibang kumpanya. Hindi naman nagkakalayo yun kung nasa iisang lugar ka lang din naman. Kung economic zone yan sa mga kalapit niya na mga manufacturing company, halos di naman nagkakalayo yan. Kung mayroon ka pa rin namang balance doon sa iyong pinagkakautangan, di halos iko-continue mo lang yun. Kaya ang naisip ko, paano kaya ako makakalayo sa ganong klaseng mamumuhay? Isang araw, yung mga kasamahan ko, may nauso yung applyan sa abroad. Ako naman nun, wala pa lang sa sarili ko na seryosohin yun. Pero naisip ko, applyan ko rin kaya kasi yun yung nauso Applyan abroad, lalo't kami mga machinist. Isa din kami sa mga in-demand sa abroad. Pagdating sa mga skilled workers, isa din kami sa nakalinya sa mga ganyan. So ako naman, dahil nga sa sitwasyon kong ganon, sumubok din ako at sinikap ko din talaga na mag-apply dahil yun din yung isa sa naisip kong paraan para makaalis dun sa kalagayan ko na yun. Yun na yung naging naisip kong solusyon na maaaring sagot sa aking sitwasyon ng mga panahon na yun. Kaya sinikap ko din na mag-apply sa mga agency at nakakuha naman ako ng isang agency na talagang doon yung unang agency na umalis ako. At yun nga yung una kong alis, napunta ako sa UAE, sa Abu Dhabi. At sa madaling salita, nakaalis naman ako doon sa sitwasyon na yon, yung paulit-ulit na pangyayari doon sa dati kong trabaho, na nabayaran ko na rin naman yung mga pagkakautangan ko doon sa pagsasanla ng ATM ng card. Kaya yun po, simula nun, nakaalis ako sa sitwasyon na yon at naging solusyon ko yung mag-ibang bansa. Naging maayos na yung aking buhay at hindi na ako na muling umulit doon sa pagsasanla ng ATM dahil nga alam ko na yung hirap na dinaanan ko doon nung nasa Pinas ako. Yung naging aral sa akin yun, nung mga panahon na yun, yung ganong pangyayari sa buhay ko na nagkabaon-baon ako doon sa pagsasanla ng ATM nang una, ayos pa. Tapos nung maglaon, yun yung isa sa mga naging problema ko. Kahit wala naman sanang problema personally sa mismong kumpanya, pero ang naging problema ko naman doon sa outside naman ng trabaho na yung nakapagsanla ako ng ATM. At pinagdesisyonan ko talaga na gawin yung bagay na yun na makapag-abroad kahit mahirap man sa aking kalagayan dahil first timer ako nun Hindi naman madali sa isang first timer ang umalis ng bansa lalo't wala ka pang karanasan kung ano ba talaga yung kahihinatnan mo sa bansang dadatnan mo. Kaya nilakasan ko ang loob ko noon, nagdesisyon ako na umalis sa kalagayan na to para mabago yung buhay ko. Kaya naman sa mga karanasan na iyon, ito naman yung ibabahagi ko sa inyo, mga kasagutan kung paano ba kayo magdedesisyon sa buhay nyo. Ang isang paraan para makapagdesisyon ka sa iyong buhay ay ang know your why. Opo. Ano bang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, alamin mo ang dahilan mo kung bakit mo ba gustong gawin ito. Bakit ba gusto mong gawin yung iniisip mo? Kung ano yung ninanais ng puso mo at ng isipan mo. Bakit gusto mong mangyari yung isang bagay na yun na binabalak mong gawin sa buhay mo? Ano ba yung matindi mong dahilan kapag dinesisyonan mo itong bagay na to? Ay may malaki ba itong maidudulot sa buhay mo? More than dun sa pansarili mong dahilan kung bakit gusto mong gawin yung isang bagay, ano ba yung magiging impact nito sa palibot mo? Ano ba yung matutulungan ng decision mo na ito? Para kanino ba ito? Ano ba yung matindi mong dahilan para magawa mo ang isang bagay na ito, mahirap man yan o madali? Pag nalaman mo kung ano yung dahilan mo, bakit mo kailangan gawin to at bakit mo ginagawa to, madali mo nang mapagdidesisyonan yung gusto mong gawin sa buhay mo dahil malinaw na sa isip mo at sa puso mo kung bakit mo nga ba gagawin ito. Ang isang paraan para makapagdesisyon ka sa mga iniisip mo ay ang mag-set ka ng ultimatum. Opo, ano bang ibig sabihin nito? Mag-set ka ng panahon kung hanggang saan ka lang o hanggang kailan ka lang magdidesisyon. Dapat magsiset ka ng panahon na bago dumating yung panahon na yon, makapagdesisyon ka na. Limbawa, meron kang iniisip ngayon na gagawin, huwag mong pahabain yung panahon sa pag-iisip. Mag-set ka na kailangang bukas o sa isang araw, dapat bago dumating yung kinabukasan, makapagdesisyon na ako sa gusto kong gawin. Mahalaga po ito, lalo na kung yung pinagdidesisyonan ay isang opportunity. Alam naman po natin ang isang opportunity ay minsan lang dumaan sa ating buhay at kailangan kaagad nating magdesisyon ng mabilisan. Kasi pag hindi kaagad tayo umaksyon sa isang opportunity,
Hindi kaagad tayo nagdesisyon kung ano ba talaga yung gusto natin gawin sa isang bagay na yun. Igagrab ba natin yun o hindi? Pag hindi kaagad tayo nag-respond sa pagdidesisyon natin na yun, pwedeng mawala ito sa atin eh. Kaya mahalaga po na mag-set tayo ng ultimatum para malaman kaagad natin kung igagrab ba natin yun o hindi. At least, pagdating nung time na yun, nang sinet mo na panahon na kailangan magdesisyon ka na, regardless kung ano yung pinili mo sa pagdesisyon mo na yon, yun na yon. Kaysa naman sa pinahaba mo pa ng pinahaba yung desisyon, hindi ka makapamili. Hanggang hindi ka na nakapagdesisyon, nawala na ngayon sa'yo yung opportunity dapat ay para sa iyo na. Kaya mag-set po tayo ng ultimatum para makapagdesisyon ka agad tayo sa mga panahon na yun. Wag po nating sayangin yung opportunity na mawala lang sa ating mga kamay dahil sa hindi tayo makapagdesisyon ng mabilisan. Yun po yun. Ang isang paraan para makapagdesisyon ka sa mga iniisip mo ay ang maghanap ka ng makakausap para ma-share mo yung nasa saloobin mo. Opo. Maghanap po kayo ng inyong mga kakilala, inyong mga kaibigan, kamag-anak, asawa, kapatid, magulang, na ma-share nyo yung inyong pinag-iisipan na desisyon. Huwag nyo po itong i-share sa mga tao na hindi po kayo maiintindihan, yung hindi makaka-relate sa pinag-iisipan yung kailangan pagdesisyonan. Kasi ma-misinterpret po kayo at pwedeng masira yung inyong decision making Imbes na mapaganda yung inyong pwedeng gawin sa desisyon na yon, pwedeng mapayuhan kayo ng mali dahil nga sa maling tao nyo ito na i-share. Isang paalala po doon na siguraduhin natin, mahalagang ma-share natin ito sa iba para makakuha tayo ng mga advice na mas makakatulong sa ating mapabilis ang ating mga decision making. Alalahanin din natin na huwag itong ma-share sa maling tao. Ma-share po natin ito sa tamang tao na makakapagbibigay sa atin ng tamang payo. Minsan kasi hindi tayo aware, basta akala lang natin sapat na ma-share natin ito sa ibang tao para may advice sa atin. Mali naman pala yung nahingian mo ng tulong, hindi naman pala siya makarelate sa bagay na yon, magiging mali po yung payo na makukuha mo galing sa kanila. Paano malalaman kung tama yung taong nahanap mo? Ikaw naman yung makakaramdam niya sa sarili mo. Alam mo kung mabuti yung umagaan sa kalooban mo pag ginawa mo yung bagay na yon, at alam mo rin kung mabigat sa loob mo na gawin yung bagay na yon na naipayo sa iyo. Kaya siguraduhin na ang inyong mapag-sharean ng iyong gustong pagdesisyonan sa buhay ay sa tamang tao nyo po ma-share ito. Ang isang paraan para mapagdesisyonan mo yung mga iniisip mo sa iyong buhay ay ang magpahinga ka at ipagdasal mo sa Diyos na bigyan kanya ng sign o guidance. Opo. Tayo po mga tao ay meron lamang tayong limit kung hanggang saan yung kaya nating pag-isipan. Lahat po ng ating mga ginagawa sa buhay ay may hangganan at wala po sa ating mga kamay yung kahihinatnan ng kada ginagawa natin sa ating buhay. Hindi po natin hawak yon at naniniwala po ako na ang lahat ng bagay ay ipinagdadasal at hinihingi ng guidance sa ating Panginoon. Pagkatapos mo gawin yung part mo na nagkausap ka ng mga tao na pinaniniwalaan mong makakatulong sa'yo at inalam mo yung dahilan mo kung bakit mo gustong gawin ito, hindi magiging ganap yung isang decision kung hindi mo ito idadaan sa paghingi ng guidance sa ating Panginoon. Minsan naman, di ba, kung may mga iniisip kayong gustong gawin at talagang parang wala kayong makitang kasagutan. Alam ko na naranasan nyo rin na nagdasal kayo at natulog, pagising nyo, may kasagutan na kayong naisip sa mga gusto nyong gawin sa buhay. Yun po yung power ng pagdarasal at paghingi ng guidance sa ating Panginoon. At naniniwala po ako na isa yun sa pinakamahalagang dapat nating gawin na isang paraan kung mayroon po tayo mga pinagdidesisyonan sa buhay. Ang isang paraan para makapagdesisyon ka sa mga iniisip mo sa buhay ay ang magdesisyon ka base sa sarili mo at wag dahil sa sinabi lang sa iyo ng ibang tao. Opo. Pagkatapos mo pong ma-share yung iyong pinagdidesisyonan sa ibang tao at naihingi mo na po ito ng guidance sa taas at nalaman mo na kung ano ang iyong dahilan bakit mo gustong gawin ito, panahon na po para magdesisyon base sa ninanais ng iyong puso. Kung ano ba talaga yung gusto mong gawin. At the end of the day, kahit ano pa yung mga narinig mo na mga advices galing sa ibang tao, sarili mo pa rin po yung kailangan mong pagdesisyonan. Hindi dahil lang sa sinabi ni ganito, ni ganyan na ito yung tama, ay maniniwala na kaagad kayo doon. Alamin nyo pa rin kung ano ba talaga yung tama at mali. Ano ba talaga yung sinasabi ng isip nyo at yung gusto nyo talagang gawin. Ang mga nagpapayo po sa atin ay nandyan lang yan para bigyan din tayo ng kasagutan sa ating mga iniisip
at para tulungan tayo na makapagdesisyon sa ating buhay. Pero mahalaga na yung desisyon na gagawin mo sa iyong buhay ay talagang nanggaling sa iyo at hindi lang dahil sa may nagsabi sa iyo na yun yung gawin mo. At bakit ko po ito ginagawa? Dahil naniniwala ako na hindi naman din talaga mahalaga kung tama o mali yung naging desisyon mo. Ang mahalaga ay nagdesisyon ka at handa mong harapin kung anumang resulta ang kalalabasan noon. Ang kailangan po natin dito ay yung tibay ng loob sa mga sitwasyon na kailangan nating manindigan sa ating mga desisyon. Kahit na alam naman natin na hindi pa rin natin alam kung yung desisyon ba natin na yun ay talagang magtatagumpay o hindi. Ang usapan po dito ay yung nagdesisyon ka at pinanindigan mo na yun yung gagawin mo sa buhay mo. Kasi ang kalaban po natin dito yung isip tayo ng isip, dumaan na yung mahabang panahon, dumaan na yung buwan, taon, dekada, na nandoon pa rin tayo sa state ng pag-iisip dahil natatakot tayong magdesisyon sa isang bagay. Nasasayang po yung ating panahon sa pag-iisip na wala naman pong nangyayari. Ang kailangan po natin ngayon ay magdesisyon kahit hindi pa natin alam kung anong kahihinatnan noon. Natatalo po tayo ng takot sa ating mga isipan pagdating sa pagdidesisyon. Yun po yung ating kalaban dito, yung panahon na kinakain ng ating dapat sana nakapagdesisyon na tayo sa mga panahong iyon. Kaya samahan niyo po ako na labanan natin ang takot sa ating mga sarili. Basagin natin yung takot sa ating mga sarili, takot sa pagdidesisyon. At kung nasa sitwasyon ka naman ngayon na hanggang ngayon ay hindi ka pa rin makapagdesisyon sa iyong buhay, marami ka pa rin iniisip na hindi mo mapagdesisyonan, huwag ka pong panghinaan dahil ngayon na napanood mo na tong mga paraan na ito na ibinahagi ko sa iyo, naniniwala ako na mapagtatagumpayan mo rin yan at mapagdidesisyonan mo na ang gusto mong gawin sa buhay. At para sa may mga malalakas ang loob na magdesisyon at may mga malalaking pangarap sa buhay na kahit hindi pa nila alam ang kalalabasan o resulta sa kanilang mga decision ay ginagawa pa rin nila ito dahil yun ang kailangan. Join po kayo sa ating ginawang FB group. Yan po ay samahan ng mga Pilipinong may malalaking pangarap at malalakas ang loob. Join po kayo doon at sama-sama po nating pagtulungan, makapag-discuss po tayo doon ng mga ideas, makapag-share ng mga opinion para sa ikaaayos po ng ating buhay. So mag-join po kayo doon, ilalagay ko po ang link sa taas at i-comment ko rin po sa baba. Mag-join po kayo doon at sama-sama tayong mangarap ng malaki at labanan ang mga takot natin sa buhay. At isa na nga itong pagdidesisyon. At please mag-comment po kayo dyan sa baba kung ano po ang inyong mga opinion, kung kayo po ay natuwa sa ating mga kinukontent, sa ating mga binibigay na value. Comment naman po kayo dyan at huwag nyo na rin po kalimutang i-share ito para marami pa pong matulungan na ating mga kababayang Pilipino. Mag-subscribe na rin po kayo at marami pa po tayong tatalakayin sa mga susunod na mga videos na tiyak na kakapulutan nyo po ng mga aral. Muli, ako po si Jumil, ang iyong kasangga na nagiiwan ng isang kataga na hindi mahalaga kung magtatagumpay ba o hindi ang iyong desisyon. Ang importante, ikaw ay agad na umaaksyon. Yun lamang po. Maraming salamat. Hanggang sa muli.